Evil may have its hour, but the good will always have its day. Kung nalulungkot ka sa mga pangit o hindi maganda na nangyayari sa buhay mo ngayon, tandaan mo yun. Isa puso mo na may oras lang ang masama, pero ang kabutihan ay may araw. Ibig sabihin, ang masama, konting panahon lang yan. Pero ang mga mabubuti ay pagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kung kayo po ang papapiliin, ano mas gusto nyo? Yung sandali o yung mas mahaba, mas matagal? Siyempre, doon tayo, doon sa walang katapusan. Kaya nga, kung nakikita mo yung mga masasamang tao sa buhay mo, nag-i-enjoy sila, tandaan mo yon. May araw din sila. At may araw ka din kung tapat ka. Meron nga po akong isang kaibigan, kwento niya kamatay-matay po ng kanilang ama. Pumunta sila doon sa sementeryo para kunin yung buto ng kanilang ina para ipagsama na yung dalawa sa isang nicho, sa isang libingan. Ang kinakausap po nila yung suporterero, yung namamahala doon sa mga libingan. Sinisingil daw po sila 7,000 pesos. Bubuksan lang po yung nicho. Ang mahal po, sabi nila. Wala bang discount? Bubuksan nyo lang, kukunin nyo lang. Bakit ang mahal? Ang tigas daw po, ayaw pumayag. Ayaw niya magbigay ng discount. 7,000. No? Wala pong magawa, binayaran. Alam niyo po nangyari? 3 araw pagkatapos po nabalitaan nila, patay yung sepulturero. Nasaan yung 7,000? Nadala po ba niya doon sa libingan? Napakatakaw sa pera. Di po ba? Pero tignan niyo po, may araw din ang mga matatakaw sa pera. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon dito sa kanyang kwento. Darating ang panahon, yung masamang damo na tumubo, huwag kayong mag-alala. Yan ay mawawala. Yan ay bubunutin. At anong gagawin daw ng Diyos sa masama? Susunugin. Kaya nga, pinapaalala ng Diyos, hindi naman tayo masamang damo. Nung naghasik ang Diyos ng binhi dito sa mundo, tayo yon, mabuti tayo. Huwag tayong gagaya sa masamang damo na pag tumutubo, walang bunga. Oo, napakahirap minsan ang mabuhay sa gitna ng masama. Pero pinapaalala ng Diyos, magpakatatag tayo. Magpasensya ka. Magtiis ka. Isang bagay na hindi dapat nating gawin ay yung iyakan natin yung masama na nangyayari sa ating buhay. Pag may masama na nangyayari sa ating buhay, anong mas magandang gawin? Imbis na malungkot ka, magdasal ka. Humingi ka ng lakas sa Diyos. Kumapit ka pa sa Diyos. Huwag kang mag-aalala. Dahil kung nasa tama ka, hindi ka papabayaan ng Diyos. Yan yung sakit natin Masyado tayong affected dun sa masamang ginagawa ng iba sa atin. Basta't ang sabihin mo, may panahon din sila, may araw din sila. Sino ba yung mga masasamang damong yan sa iyong buhay? Yung bang chismoso mong kapitbahay, may araw din yan. Yung bang asawa mo na hindi pa natuto, may araw din siya. Yung bang masungit mong katrabaho, may panahon din yan. At kahit din yung nararamdaman nating sakit, hindi naman forever na may sakit ka, gagaling ka din. Ang mabuting balita ito, nasa katapusan, ang matatalo ay ang masama at ang magwawagi ay ang mabuti. Kung wala kang pananampalataya, malulungkot ka at paniniwalaan mo ang kabaliktaran na ang masama ang magwawagi, ang mabuti ay matatalo. Kaya napakahalaga na meron kang matibay na pananampalataya. Dahil kahit hindi mo man nakikita at nararamdaman ngayon, pag may pananampalataya ka, malayo ang iyong paningin. May pag-asa ka pag meron kang pananampalataya. Pero habang may panahon pa, itong pinapaalala ng Diyos, kung alam mo may nagawa kang masama,
Sana magbago ka. Kaya nga sabi ng Diyos, ang may pakiramdam ay makinig. Hindi naman po nagkukulang ang Diyos sa pagpaparinig sa atin, sa pagpapaalala sa atin Nandyan ang banal na kasulatan, nandyan ang banal na espiritu, nandyan ang konsensya ng tao. Kailan ka pa magbabago? Pag malapit ka ng mamatay, habang may panahon pa, magbago ka na. Kung hindi, mas katakot-takot na parusa ang mararanasan mo. Tandaan po natin, hindi po ang Diyos ang nagpaparusa sa atin. Tayo'y napaparusahan dahil sa kasalanan na ating ginagawa. May epekto ang lahat ng ating kilos at gawa. Pag tayo'y nahihirapan, bakit natin sinisisi ang Diyos? Tingnan mo kung ano yung ginawa mong mali. Hindi ang Diyos na nagpaparusa sa iyo. Kung hindi ikaw dahil sa masamang ginawa mo. Kasalanan ba ng Diyos? Sumakit ang tiyan mo? Anong kinain mo? Sobra-sobrang maalat, mataba. Hindi ka tumitigil sa iyong pag-inom hanggang masuka-suka ka na lang. Kasalanan ba yon ng Diyos? Sinisisi mo pa ang Diyos na wala kang pera? Yang tamad-tamad mo kaya? Hindi ka man katayo, maghanap ng trabaho, magbanat ng buto. Kasalanan ng Diyos kaya naghihirap ka? Kasalanan ba ng Diyos na nag-aaway kayong mag-asawa? Na alam mo naman, ikaw yung may pagkakasala. Humanap ka ng kulasisi mo. Sisisihin mo pa ang Diyos. Pag tayo ay nahihirapan, wag natin sisihin ang Diyos. Tingnan natin kung ano yung ating mga nagawa. Tandaan natin, bandang huli, magbabayad tayo. Kung meron kang ginawang masama, magbabayad ka. May kapalit ang lahat. Ang iyong pagsasakripisyo, may gantimpala yan. Pero ang iyong pagkakasala, may kabayaran iyan. Kaya nga, kung naririnig mo ang mensaheng ito ay isang tanda. Ito ay galing sa Diyos. Anong kailangan mong baguhin? Anong kailangan mong ayusin? Panahon na. Ngayon na. Now na. Kung ano man ang masama na nangyayari sa iyong buhay, huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos yan. Ang mahalaga na iyong gawin, manatili kang tumutubo, nabubuhay, umiiral, namumunga in the midst of the evil that is happening in your life, in the middle of the experiences that you do not like. Grow. Because if you're not growing, remember, you are dying. Kung buhay ka, ang mahalagang gawin, huwag ka lang mabuhay, magsumikap ka na gawin mong mas mabuti ang iyong buhay at mas banal ang iyong kaluluwa. Ano po ang mararamdaman mo kung habang nakapila ka sa grocery o pumipili ka ng bibilin mo sa palengke, meron tao sa likod mo nagmamadali habang ikaw ay namimili o nagbabayad na ng grocery? Sabi, bagal naman. Di po ba nakakainis at nakakairita? Ano ang mararamdaman mo habang ikaw ay nagdadrive, traffic, mabagal ang usad ng sa mga sasakyan, pero merong sasakyan doon sa likod mo, busina ng busina, walang tigil, pinagmamadali ka. Di ba nakakainis? Nakakairita? Ano din ang mararamdaman mo kung merong kang napupusuan na kandidato, pero merong nagko-comment sa iyo, bobo, tanga mo. Di ba nakakainit ng ulo? Nakakainis, nakakairita. Ang tanong, bakit tayo naiinis, naiirita, at nagagalit kung mararanasan man natin ang mga bagay na ito? Ang sagot, ito ay dahil namemersonal tayo. Amen? We get angry, we get irritated because we take things personally. Pero wag mong gawing personal ang mga bagay-bagay. Lalamig ang ulo mo.
magiging payapa ka. Kung tayo ay talagang tagasunod ni Kristo, dapat wag nating gawin personal ang mga bagay-bagay. Wag nating gawing personal ang anumang gawin ng ibang tao o sabihin ng ibang tao sa atin. Dahil ganito ang pinakita ng ating Panginoon sa atin sa nabasang Ebanghelyo. Kahit na nagalit ang mga tao sa Kanya, kahit na siya ay pinagtatabuyan, pinapaalis sa sinagoga, at gusto na daw siyang patayin, tinutulak na siya sa bangin, walang galit o init ng ulo kay Jesus. Siya'y tahimik, siya'y payapa, umalis. Lumakad siya sa gitna ng kanilang galit, sa gitna ng kanilang pagkamuhi. And why is that? Because Jesus did not take their words, their actions personally. Yan yung kailangan nating matutunan sa ating buhay. Kung gusto natin maging mas masaya, maging mas payapa sa ating pamumuhay, we should learn not to take things personally. Yun po yung tanong, paano nating magagawa yun? Paano mo magagawa na wag gawing personal ang mga bagay-bagay? 3 punto lang po at pakatandaan nyo ito. The first one, remember, it is not about you. Repeat that always. It is not about me. It is not about you. Ano man ang sabihin ng ibang tao, ano man ang ipakita ng mga ibang tao, ano man ang maranasan mo, kung gusto mo maging payapa ka at wag mong gawing personal ang bagay-bagay, repeat that, remember that, it is not about me. Hindi ito tungkol sa akin. Bakit kaya yung nagmamadali sa grocery at palengke, aburido, pinagmamadali ka? Dahil ba talaga mabagal kang bumili? Dahil ba talaga mabagal kang magbayad? Hindi. Baka hindi mo alam na iwan yung mga anak niya sa bahay, walang nagbabantay. Kaya nagmamadali siya. Amen? Bakit kaya pinagmamadali ka sa pagdadrive? Kahit na alam niya traffic, pip, 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 pip. Kasi masakit na yung tiyan niya. Baka hindi mo alam, meron siyang kamag-anak, kapamilya na na-stroke, may sakit sa puso, o baka nanganganak, nagmamadali, papunta siya sa hospital. Hindi naman dahil mabagal ka mag-drive. Talaga bang bobo ka? Talaga bang tanga ka? Bakit kaya ganyan yung pagsasalita ng mga iba sa internet? Tingnan mo din yung buhay nila. Baka naman, napakarami na nilang dagok sa buhay, baka naman talaga naghihirap sila, baka talaga frustrated sila, disappointed sila, depressed sila, patong-patong na yung utang nila, wala silang pera, nag-aaway pa silang mag-asawa, nag-aaway sila sa pamilya, mag-isa lang siya, nalulungkot. Kaya nga, ang outlet lang niya, yung social media, dyan lang niya na ilalabas yung kanyang negativities, yung kanyang mga masasakit na nararamdaman. Hindi ka naman talaga niya kakilala. Pero bakit merong masama na lumalabas sa bibig niya? Kasi kailangan natin din tandaan yung turo ni Jesus. Out of the fullness of the heart, the mouth speaks. Bakit napaka-negatibo ng pagsasalita ng taong ito? Dahil ba negatibo ka? Dahil ba talaga masama ka? Hindi. Dahil may masama siyang nararamdaman. Hindi natin alam yun. Pero pag pinepersonal mo ang bagay-bagay, iniisip mo tungkol sa iyo, ikaw yun. Hindi. It's not all about you. Don't be selfish. Don't be self-centered. Huwag mong isipin lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo ay dahil sa iyo. No. Meron lang pinagdadaanan ang ibang tao at nadadamay ka lang. Amen? Don't take things personally by saying, it's not about me. Hindi ito tungkol sa akin. Alam ng Panginoon yan. Kaya nga hindi siya nagsasalita. Pag merong masama na lumalabas sa bibig ng ibang tao, alam niyang pinagdadaanan ng tao na sakit, hirap at kasalanan. That is why Jesus is silent. He knows it is not about me. But secondly, also remember this. It's not you. It's not you.
Hindi ikaw yon, hindi ikaw ito. Ano man ang sabihin nila, hindi ikaw yan. Pag sinabi mo na ikaw yan, doon sa sinasabi nila talagang masasaktan ka. Pag sinabihan ka, baboy mo, masasaktan ka. Depende kung paniniwalaan mo. Pero pag hindi mo tinanggap at hindi mo pinaniwalaan, abay, hindi ka magiging affected. Kung hindi naman ikaw, huwag kang masasaktan. Pag sinabihan ka na ang pangit mo, anong sasabihin mo? Ang ganda-ganda ko nga eh. Ang gwapo-gwapo ko nga eh. Sino kaya sinasabihan niyang pangit? Kasi masasaktan ka lang kung tatanggapin mo at papaniwalaan mo yung sinasabi ng ibang tao. Bakit si Jesus hindi affected? Ang dami ng masasakit na salita sinabi tungkol sa kanya. Siraulo siya, demonyo siya. Kasi sinasabi niya sa sarili niya, hindi naman ako ito eh. Anak ako ng Diyos. Kaya nga, hindi personal sa kanya. Suriin mo, ano yung mga nag-trigger sa'yo? Ano ba yung mga masasamang salita na tinanggap mo na, pinaniniwalaan mo? Ikaw ba yun? Kung hindi ikaw yun, dapat hindi ka magagalit. Amen? It's not you. Hindi ikaw. But lastly, it's about your mission. It's about your work. Hindi mo gagawing personal ang bagay-bagay kung magfo-focus ka, kung bibigyan mo ng panahon yung iyong trabaho, yung iyong mission. If you make it about your person, it will always be personal. But if you make it about your mission, there will be no personal issues. Bakit ang ating Panginoon, siya'y lumakad sa gitna nila, sa gitna ng kanilang galit, pagkamuhi? Kasi pagpapatuloy pa niya yung kanyang misyon sa ibang baryo, sa ibang sinagoga, sa ibang tao. Kahit anong sabihin nila, ang importante para kay Jesus, yung aking misyon, ang pinapagawa ng Diyos Ama. Hindi ba ang pinakamahalaga lang sa atin ay yung masaya tayo dun sa ating ginagawa? That you are fulfilled in what you are doing. Yung mga tao na hindi masaya, yung mga tao na napaka-negatibo, alam niyo po, ito yung hindi nila sinasabi sa atin. Hindi ako masaya sa aking buhay. Hindi ako masaya sa aking trabaho. Hindi ako masaya sa aking pagkatao. Kaya nga pag may nakikita sila na tao na masaya sa kanyang ginagawa at buhay, naiinggit sila, sinisiraan nila para meron silang kadamay. Remember that. Pag may naninira sa'yo, yun yung gusto niyang sabihin. Hindi ako masaya. Buti pa ikaw, masaya ka. But what should matter to us is that we are happy with what we are doing. We are fulfilled with our mission. We are happy with ourselves. Alam niyo po, hindi naman lahat masaya sa ginagawa ko eh. Dito po sa aking paghuhumilya, paggawa po ng video, homily vlogs, hindi po lahat ng mga tao appreciative. Meron din po mga negatives, haters, bashers. At alam niyo po kung ano yung nakakatawa at nakakainis dito. Kung sino pa minsan yung mga sinasabi nilang Kristiyano daw sila, no? Talagang memorize daw nila yung Bible. Bakit sa kanila nanggagaling lumalabas pa yung mga negatives? Di ba kung talagang alam mo yung turo ni Kristo, di ba kung talagang nagbabasa ka ng Bible, dapat sinasapuso mo yan? At dapat yung lumalabas sa'yo, pagmamahal, kabutihan. Pero mabibigla po kayo, Christian sila. Pero sila pa yung matinding magbash, magmura sa akin, sa pari, no, sa salita ng Diyos. May mga iba nagko-comment, dakdak ka ng dakdak yan, wala naman Bible verse, sabi nila. Eh hindi naman po tinatapos yung homily video eh. Di ba pag tinapos mo yung ginagawa kong homily video, yung Bible verse nandun sa pinakahuli eh. Yung mga iba, sabi nila, kwento lang ng kwento, wala namang kwenta. But I do not take those personally. Kasi kung pe-personalan ko lang po, hihinto ako sa paggawa ng video. Bakit hindi ko po mahintuan yung paggawa ng video? Una, masaya po ako. Kahit na napakarami po sa inyo, nagpapasalamat, Father, thank you po sa inspiring homily.
before that you are inspired, ako muna po ang nai-inspire doon sa mga video ko. Ako pong masaya doon sa aking ginagawa. Outlet ko po yan. Libangan ko po yan. Pero bakit hindi ko po tinitigilan? Kasi po, meron akong natutulungan. Napakarami. Napakarami po na na-save. Gusto nang magpakamatay. Weekly, napakarami po nagpapasalamat, na-inspire sila, lumalakas sila, gusto na nilang sumuko, pero dahil po sa mga video, lumalaban sila, humuhugot po sila ng lakas. Dahil lang ba sa mga negatives, hihinto ka na? Kung alam mong napapasaya ka nung ginagawa mo at meron kang napapasaya, bakit hihinto ka? That is why do not worry. Kung masaya ka sa trabaho mo, kung masaya ka sa pamilya mo, kung masaya ka sa sarili mo, sige lang. Pero kung hindi ka masaya, yan yung problema. Anong gagawin mo? Patulong ka sa Diyos. Magpapuno ka sa Kanyang grasya. Kung hindi ka masaya, anong ibig sabihin? Baka it's high time to change. Magbago ka. Subukan mo magbago ka, baka magiging masaya ka. Hanggat ginagawa natin personal ang mga bagay-bagay, hindi tayo magiging masaya. Sundan natin ang yapak ni Jesus. Remember, it's not about you. Hindi tungkol sa iyo. It's not you, hindi ikaw. And remember, it's about your mission. Maging masaya ka sa iyong ginagawa. Maging masaya ka kung sino ka. Mộng bao đêm trong ông